Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello po mga kababayan, kumusta po kayo? Magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. So yung reaction ko po ngayon ay patungkol dito sa pangahara ng ating Kuya Bong. Pero bagong lahat, thank you Lord dahil ito nga po makakagawa ko ng aking reaction, sariling opinion po patungkol dito. At bago ko ituloy ang aking reaction, supportahan po natin ang Kabisnes Official, si Pinuno po, then yung Kabisnes Family Channel po nila, at saka si Papa Dines TV. At shout out na rin po doon sa aking mga kasama mga reactors. Thank you po sa suporta ninyo. Si Kabayan Anime Reactors TV, pakisupport po natin, please. Si Kabayan Alminda Mix Vlog, Taong Gala, Ma'am Fleurs Channel, Katangay PLC, and Kalingap Turak, at saka si Kamix Vlog. May nakalimutan pa ba ako? So yun po, support po natin sila. Pag meron kayong time, please visit niyo po yung kanilang YouTube channel. At sa dulo po ng aking reaction, meron po ako mangilan-ngilan na may sa shoutout na nakita ko po doon sa comment section. So maraming salamat po. And yung mga bago pong pasok sa aking munting kubo, welcome po. Maraming salamat sa suporta. Alam kong galing kayo kay Pinuno Ka Business. Salamat po. And gayon na rin po yung mga silent viewers na laging nariyan, nanonood. Maraming salamat. Mga nagla-like, nagko-comment na nag-share, maraming salamat din po. Salamat po sa hindi ninyo pag-i-skip ng ads. Dahil kahit paano, mayroon hong pumapasok ng konting blessing dito po sa aking ginagawang reaction. May ipon po yun para nga doon sa nais kong gawin na pagtulong. Yung pamaramaraan ko na pwede ko lang ma-share is yung sabi ko nga is bilhin ko ang reseta mo. Yun po yung aking magiging programa para ma-share ko lang po kung ano ang meron ako, kung ano yung kakayanan ko. Ito po yung mangyayari, inshallah, God willing, once ako po ay nakauwi na. So sa ngayon ay suntok sa buwan pa po ito kasi wala pa naman akong kinikita dito. At saka hindi ko pa rin naman yan makukuha. So ipon-ipon lang ho tayo para sa pagdating ng panahon, tamang panahon, meron na ho tayong may share na blessing na galing din po ito sa inyo. So yun na nga ho, ang aking reaction ngayon, sariling opinion, patungkol dito sa pangaharana ni Kuya Bong. Talagang seryoso na to, Kuya Bong. Yun nga, anong gabing yun, ginabi na sila kasi nga may trabaho si Kayla. Hindi pwedeng ano yun. Siyempre wala namang nangaharana ng umaga. Gabi talaga. So, shoutout po kay Mrs. Kabisnes, buong Kabisnes family, nandoon sila, nakasuporta talaga kay Bong. At nung kumakanta na sila, nakikiramdam si Kayla, din lumabas na nga ito at nakikisabay siya sa kantahan. Talaga mahilig sa music itong ating ate Kayla na Diyosa. Diba? Nakakakilig yung part na yung lumabas na nga si Nanay Zenny, pinapasok na sila sa may gate pa lang, inabot na ni Bong yung flower. Talagang si Kayla, yung masayang-masaya siya talagang as in. Sana all, di ba? Nakatikim ng harana, ng hinarana. So ayun, welcome nga sila ni Nanay Zenny, pasok sila sa loob. At dito ako na kay Bong. Kinaya niya yung interrogation na ginawa sa kanya ni Nanay Zenny. Pero yun, yung hindi siya tinuruan kung ano yung sasabihin, na bawat itanong ni Nanay Zenny, patungkol sa hangarin niya, hangarin ni Bong kay Kayla, ay nasasagot ni Bong. So mayroon ng tanong doon kung ano, parang nag-advance na mag-isip sila naliligaw pa lang yun. Pero napunta na sa halimbawa, yung mga halimbawa lang naman, magkaanak, mag-asawa na sila, yun. Pero nasabi nga dito ni Kayla kung ano yung mga usapan nila, ano lang, parang may kasi, akala natin, pinakinggan ko ulit, akala ko sinagot na ni Kayla si Bong. Hindi pa pala. So yung pag-uho pala ni Kayla dito na umuo siya na pumunta si Bong sa bahay nila sa Monday para nga manligaw. So hindi pa niya tinatanggap na oo sila na. Yun pala yun. Yun ang pagkakaintindi ko. Hindi ko alam sa inyo kung ano yung pagkakarinig niyo. Talagang itinuto ko yung tenga ko Yun lang yung talagang narinig ko. Napayag siya na manligaw si Bong sa kanya. Na pumunta sa bahay nila. Yun ang kanyang pag-oo. Hindi pa yung pag-accept na oo, yung panliligaw. Hindi pa. So si Nanay Zenny,
nakakabilib. Alam ko na Seni, nagkaroon kami ng negatibong reaction sa iyo noon dahil nga sa nangyari sa inyo ni Bogie, pero natapos na rin na yun at ito na, nagbagong buhay na tayo. So, alam ko bumabawi ang bawat isa. Pasensya ka na rin kung kami rin naman sa iyo nagmaldita dahil doon sa pinakita mo rin naman kasi sa amin na nasaktan din kami sa nangyari mo kay Bogie. So ngayon, dito kay Kayla, kay Bong, salamat dahil tinanggap mo sila, ang grupo ni Pinuno Ka Business, kasama si Mrs. Ka Business, at tanggap ninyo yung panliligaw ni Bong. So wala kang question. Yung sa'yo lang naman na sinisigurado mong mapapabuti yung anak mo sa kamay ni Bong. Yun nga, tinanong ni Nanay Seni dito kung kayang pakainin ni Bong ang kanyang anak. Kung halimbawa magkakaroon na rin ito ng magkakaroon siya ng apo dito, magkakaapo siya sila ni Seni dito kila Kayla at Bong, kung kaya ba niyang buhayin. Ang sagot naman ng ating Kuya Bong na napaka grabe, ikaw na talaga Kuya Bong. So, sabi niya kaya naman daw niya, meron naman siyang trabaho. At nakakatuwa si Kayla. Ito nga may kung ano yung sabi nga ni Mrs. Ka Business, kung ano yung maipapangako mo sa panliligaw mo kay Kayla, sabihin mo sa kanila, kila Nanay Seni, kay Kayla, lahat-lahat naman daw kaya niya. Hindi ba emphasize ni Kuya Bong, basta in general na kaya niyang gawin. So ito naman si Kayla nagtanong. Ang tanong niya kung kaya mo ba yung mga gawaing bahay. Natawa, ang kulit talaga ni Kayla. Ayaw rin isa-isa nila. Si Bong ang maglalaba, luto, lahat-lahat, linis. Sabi niya ni Seni, ano yung gagawin ni Kayla? Magtutulong-tulong nga sila. Nakakatuwa. Alam mo sila yung mga taong inosente na ang gusto lang talaga nila ay magmahalan. Yung walang ibang iniintindi. Di ba? Napakabihira yung mga ganyang klaseng pagmamahalan. Suportahan natin sila, mga kabayan, ka-business, ka-papi at kalingap. Kasi alam nyo, meron kaming source na legit talaga, na sobrang masayang-masaya, na marami ang natutuwa, na hanggat maaari, kung makasal na nga ito sila Bong at si Kayla, sigurado tayong may mga darating na maraming blessing at yung mga magnininang, grabe yung mga nasa ibang bansa. So, napakaswerte talaga nito ni Kayla at saka ni Bong. At saka alam naman natin na hindi sila pababayaan nila Pinuno Ka Business, nakaguide pa rin yan sila. So, ibig kong sabihin, kung nakaraan dati may mga dabang dito si Pinuno na kung ano yung mga kabuhayan, showcase, once na nakasal ito si Bong, talagang nandoon, meron yan, nakalaan yan para sa kanila. May mga darating na mga maraming blessing, maraming biyaya once na nagkatuluyan na itong dalawa, si Kayla at saka si Bong. So yung inaantay na lang naman natin ngayon ay yung talagang totally pagtanggap ni Kayla na uuna sila na at magplano sila ng kasal. Kaya lang ito si Kayla talaga, hindi siya madali-dali na klase ng babae. Mag-antay ka talaga Bong, pagtiyagaan mo, pakita mong tapat ka. Kasi si Kayla, nangangapa din siya na siyempre meron na siyang nakaraan. Ayun niya nang maulit pa sa kanya ulit yung mga nangyari sa kanya noon na nabigo siya, na nagmahal siya, pinaglaruan, na prostrate hanggang sa nagduman siya sa depression. So ayaw niya na mangyari yun. So ngayon ito kay Bong, hindi natin magsisisi si Kayla kung bakit ganyan siya na naninigurado sa hangarin ni Bong sa kanya. Kaya ikaw Bong, kung ako sa iyo, maging tapat ka kay Kayla. Sundin mo or yung sinabi mo hindi mo sasaktan si Kayla, sinabi mo kay Nanay Seni na tapos mamahalin mo yun, tapos aalagaan. Ang pagkakasabi nito hindi mo lulukohin si Kayla, yun. Panindigan mo yan Bong, kasi yun ang number one talaga. Once na pinagkatiwalaan ka ni Kayla, binigay niya ang kanyang kasagutan, natatanggapin ka bilang manliligaw or dumating man tayo sa point na magkasal kayo, mag-asawa na kayo, wag mo talaga siyang lulukohin kasi yun ang pinakamasakit na part para sa aming mga babae, yung lulukohin ka. So pag kinasal na kayo, maging ka sa kanya, yung loyalty, maging true ka lahat sa iyong mga ginagawa, huwag kang maglilihim at higit sa lahat Bong, hindi man masabi ni Kayla, huwag ka nang magbibisyo, huwag kang iinom kasi isa yan sa dahilan kung bakit nagkakagulo-gulo yung pamilya. Pag ang lalaki mayroong bisyo, umiinom, gumagamit ng mga ipinagbabawal na gamot, ay naku Bong, kalbaryo ang pamilya pagka ganyan na isa sa mag-asawa ang mayroong hindi magandang ginagawa. So hanggat maaari Bong, kasi si Kayla
kumbaga siya yung klase ng babae na napaka-sensitive dahil nga sa nangyari sa kanya. So, panindigan mo yan, naaalagaan mo siya at mamahalin mo siya. Kami bunga nagtitiwala naman kami sa iyo na alam mo namin mabait ka talaga. So, kung ano man ang nangyari sa iyo noon, dahil lang na-impluwensyahan ka ng mga hindi magagandang kasamahan mo, na wala kang ibang mapaglibangan, wala ka namang ibang niliintindi, kaya napunta ka doon sa mga ganung bisyo. So, once na nag-asawa ka na, niniwala kami na magiging matuwid ang lahat para sa iyo, na ang pangarap mo man magkaroon ng sariling pamilya ay matutupad yan, at nasa sayo yan, Bong. Nasa sayo ang lahat ng mga desisyon kung paano mo i-handle, kasi ikaw ang lalaki. Paano mo iingatan ang iyong pamilya, lalo na kung magkaroon na kayo ng anak. Sobrang advance mo, hindi pa nga naikakasal. At salamat din sa iyo, Bong, dahil ang intensyon mo kay Kayla ay para asawahin at pakasalan ito sa simbahan talaga, which is the very much important. At nakakapanghaba ng hair yan sa mga babae once na inalok ka na pakasalan. Diba? So, salamat sa iyo, Bong. Sana tuloy-tuloy na nga ang iyong pagbabago. Patunayan mo, Bong, na yung mga nagdi-discourage sa iyo, na yung ugali mo, na mapapasama lang sa iyo si Kayla, patunayan mo, Bong, na maling-mali sila, na ikaw ay nagbago na at magiging maganda ang buhay ninyo ni Kayla. Maswerte, mayroon ka ng sariling bahay. Asawan lang ang kulang mo sa iyo, Bong. Pagdating sa negosyo o ng kabuhayan, hindi kayo pababayaan ng ka-business family. Maraming nakasuporta sa inyo. Basta wag lang talagang magbisyo, Bong. Kasi once na nagbisyo ka, wala. Sira. Sira ang pamilya. Sira ang pagsasama. Wala. Mapupunta pa yan sa hiwalayan. So, since nagawa mo na nung ngayon, naranasan mo na kung ano yung mga bisyo-bisyo, kung ano yung mga naging resulta. So, alam mo na. Dumaan ka na doon. Huwag mo na ulitin kasi naranasan mo naman na yun eh. Pag bagong buhay ka na, nakasama si Kayla. Nakakatuwa si Kayla kasi ano siya eh, sobrang mag-isip siya matured. At talagang advance mag-isip na alam niya, napipicture niya yung mga mangyayari once na meron na siyang asawa, once na nagsama na kayo, alam niya eh. So, ikaw, Bong, sana maging okay na yung pag-iisip mo din. Huwag ka nang basta-basta na lang, meron tawag dito, yung mahahawa sa ibang masasamang gawain. Yung mga ganong klaseng bagay, alam mo na yun, Bong. Tsaka huwag ka nang magpapaloko sa mga taong manluloko, Bong. Stick ka na dyan sa family ka business, tsaka kay Kayla. Okay? So, yun lang ang aking reaction ngayon. Antabayan natin yung pagsagot na talaga ni Kayla kung talagang sila na, at harinawa makasal sila sa tamang panahon, tamang oras, kung ano yung kalooban ng Panginoon. Kasi si Kayla parang pag-aantayin pa yata si Bong ng 4 years. Tagal nun, Kayla. Depende sa kalooban ng Panginoon kung ano yung ibibigay niya sa inyo. Kung kailan talaga, kasi hindi natin alam. Kung ngayon lang gusto ng Panginoon, ibibigay yun sa inyo. Kung hindi pa, mag-aantay tayo. Ganun lang naman yun eh. Kasi mayroon pang mga pinoproseso. At sana habang inaayos to, alam natin na wala pang mga papeles si Bong, ay yung birth certificate niya, kailangan kumuha ng Sinumar, yung mga ganun-ganun, lahat sila, both sides yan, sana maayos yun, para prepare na rin. Kasi baka mamaya biglang mag-uuna si Kayla, baka magbago pa yung isip, o diba, dapat naka-ready na, Mrs. Ka-Business. So, dahil gano'n eh. So, kung dito na muna ang aking reaction, maraming salamat, babalik na po ako sa aking trabaho. So, yun lang, bigyan natin ng chance ang dalawang ito, na may karapatan din naman silang lumigaya, huwag tayong masyadong nega. So, support po natin, huwag kalilimutan, nasa baba ng aking screen ang mga account po ng aking mga sinusuportahan na sila Pinuno Ka-Business. At ngayon na ito, magsa-shout out po ako, no? Salamat sa inyo. Ate Marilyn Nicole Samiliano Ralph, maraming salamat sa patuloy na suporta. Kabayan Jane Tan, thank you po. And also, shout out kay kabayan na si Pascual, salamat. Lagi na riyan. At salamat sa pagbisita muli, kabayan Oman, MCP, thank you. And kabayan Felipe Jacinto, grabe, pasensya po. And shoutout na rin po kay kabayan Julia Pardales, kabayan M. Scords ng Calamba City, shoutout. And syempre, isa pa ho sa akin mga sinusuportahan na charity vlogger, si Commander ni Marcos, shoutout po, ma'am.
Kabayan Alma, shoutout po at congratulations doon sa 100k subscribers na po kayo. Salamat sa ating Panginoon. Naabot nyo na rin nung nakita kita, nasa 40,000 ka pa lang. So ngayon, ayan, nasa 100 ka na. Magandang blessing yan. At ganyan na rin po sa iyong mister, si Marcos TV channel. Shoutout po sa inyong dalawa. At syempre, isa pa po sa akin sinusuportahan, si Behind Pasaway. Meron po siyang YouTube channel. So, support po natin to sila. So, maraming salamat. So, ingat po tayong lahat. Hanggang dito na muna. Ay, to God be the glory.